leprosy o ketong ay isa pong chronic bacterial infection na nakakaapekto po sa ating balat. At kasunod ng World Leprosy Day, mahalaga po ang patuloy na kamalayan at suporta para rito. Tama ka dyan, Dayan. Kaya makakasama po natin ngayon ang dermatologist na si Dr. Catherine Joy Sayo Aguiling. Magandang umaga po. Welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Good morning sa Good morning po sa lahat ng mga nakikinig sa atin this morning. Our very beautiful doctor, ang ganda ni Dr. Joy. Alright. Eto, Dr. Joy, unahin na po nating ipaliwanag kung ano po itong leprosy o yung ketong, at paano ito nakakaapekto sa balat at katawan ng isang tao. Sige sir, so ang leprosy po or Hansen's disease or mas kilala sa tinatawag natin na ketong, isa po itong sakit na dulot ng bakterya na tinatawag na Mycobacterium leprae or Mycobacterium lepromatosis. So ang pangunahing naaapektuhan po dito ay ang balat, maaari din po ang peripheral nerves or ang ugat, at minsan kasama rin po ang mucosa ng upper respiratory tract at ng mata. Alright, Doctor, paano nagiging infected ang isang tao ng sakit na ito at gaano katagal bago lumabas yung mga sintomas? Sige po. So, ang mode of transmission po ng leprosy ay through respiratory droplets. So, if we remember, parang COVID po, through droplets. So, kunwari po, ang malanghap natin yung hangin na merong mikrobyo mula sa pagsasalita or sa pagbahing or sa pag-ubo or pagdahak ng isang tao na may leprosy na hindi pa po nagagamot, maaari tayong mahawa. Pero we have to take note po na ang mga nahahawa dito or yung mga at risk ay yung mga laging kasama nung pasyente. So, ibig sabihin po yung mga kasambahay o kaya yung mga kapamilya. So, hindi ibig sabihin na kunyari meron tayong nakatabi sa jeep na may leprosy ay mahahawa na tayo. Hindi po ganon. Kailangan kasi mayroong prolonged exposure with a close contact. Okay, so hindi siya comparable sa COVID-19, na isang daanan mo lang o nahawakan mo lang, mahahawa ka na. Opo. Well, pero Opo. itong pag-usapan natin itong ketong, leprosy, dahil may gamot na dito, hindi ko alam na meron pa rin maraming kaso nito sa ngayon. Well, over the years po ba, ito po ba yung nababawasan na yung kaso nito since nagkaroon na ng medicine at treatable naman dito ito? Over the years, yes, nababawasan naman po. Pero unfortunately, marami rin pa rin po tayong mga kababayan na hindi nagpapatingin dahil nga po nahihiya sa sintomas na napapresent nila. Tapos isa pa pong dahilan dyan ay underreported din kasi hindi po nadedetect agad. Lalo na po yung mga kapatid natin from the provinces, hindi sila agad natitignan or hindi rin kasi nagpapatingin po kaagad-agad. So, kaya po yung census natin hindi masyadong nagiging pakonti na pakonti. In fact, dumadami pa po siya. Oh, okay. Ano po yung, Doc, yung mga pangunahing sintomas na dapat bantayan po? Sige po. So, ang sintomas po ng leprosy, unang-una, maaari pong magkaroon ng mapuputi or mapupulang patse sa balat na kadalasan po ay nagmamanhid or bawas ang pakiramdam. And then, pangalawa, maaari din po magkaroon ng mga bukol-bukol or nodules sa balat. And then, pangatlo, maaari din pong makakapa tayo ng namamaga or nangangapal na ugat na kadalasan po ay meron ding kasabay na pagmamanhid or minsan nag-weaken yung muscle doon sa parte na ina-affect nung nerve na yon. So yun po yung karaniwang sintomas. Okay, doktora, paano po yung gamutan nito? Expensive po ba at gaano po katagal? Sige po. So, once diagnosed, ang gamot po ng leprosy ay ang pag-inom ng tinatawag natin na MDT or multi-drug therapy. So, ito po ay kombinasyon ng 3 antibiotics, So, it comes in a blister pack. So, ang isang blister pack ay good for 1 month na gamutan. Nandoon na po yung 3 gamot. Tapos, nakalagay na din doon kung ano yung iinumin mo araw-araw. So, ito po ay libre. Yun, very important. Inuulit natin, libre po itong binibigay ng Department of Health, yung gamutan. Tapos usually umaabot po ito ng 6 months or 12 months or higit pa. Libre naman pala. Yes, sir. Well, Doc Joy, ba talaga nakakahawa itong ketong at saka paano natin maiiwasan ang pagkakaroon po nito?
Sige, so una po, hindi po siya lubhang nakakahawa. In fact, ang sabi nga po, 95% daw po ng population ay hindi naman mahahawa kasi kaya naman daw po ng immune system natin na labanan yung mikrobyo. And again, sabi natin, hindi naman siya through casual contact na makipag-shake hands ka or kaya makipagtambay ka with a patient, mahahawa na. Again, ang kailangan ay para mahawa ay matagal na exposure ng isang close contact. And kung sakali naman nga po may leprosy na, basta naman po nag-start ng treatment. So, 1 month of treatment po, ibig sabihin, hindi na po nakakahawa. So, hindi siya yung talagang nakakatakot na very contagious. Well, matagal na po itong sakit na to, no? Biblical times pa lang, may mga Yes, sir. mababasa ka na may ketong doon. Pero yung treatment po ba na meron tayo dito sa Pilipinas, ito na po ba yung pinaka-advance na may hambing natin na meron din sa mga Western countries, 6 months, 12 months, pwede nang gumaling ang Yes, sir. pasyente? Standard treatment po ito. Ito po ang dinictate ng World Health Organization. So, in all other countries, same po yung treatment. May recommended po ba na dietary, kumbaga pwedeng kainin o dapat kainin ng isa pong individual na mayroon pong leprosy o ketong? Ma'am Diane, wala naman po siya talagang specific na dietary requirement or wala rin naman pong specific na dietary restrictions, no? Pero in general po, what we advise is kailangan panatilihing malakas yung immune system kasi nga kailangan malabanan mo yung mikrobyo eh. So, ang usual na ina-advise po ay vitamin supplementation. So, maganda po walang mga nutritional deficiencies kasi syempre hihina or babagsak ang immune system. So, we recommend po mga vitamin A, C, D, E, vitamin B12 or mga minerals po like zinc, selenium, and magnesium. Hindi naman, ito po ay nakukuha naman sa mga multivitamin capsules. But of course, pwede ring makuha from food. Like for example, vitamin A, meron namang carrots, papaya, vitamin C, mga citrus po, and then vitamin D from egg and sunlight. And yung mga minerals nakukuha naman natin from green leafy vegetables. And we also advise lagi yung mga patients po na iwasan na sobrang napapagod, workaholic, or sobrang stress para maiwasan po yung mga complications like at saka yung mga lepra reactions. Okay, bilang panghuli po, no, para sa awareness ng ating mga kababayan, ano po ang inyong mensahe, Doktora? Sige po. So, bilang isang dermatologist po at advocate for leprosy awareness, pinapaalala ko lang po sa mga ating kapatid na may leprosy, sana po ay once ma-diagnose tayo, sundin po natin yung treatment, mag-regular follow-up, comply with treatment, at tapusin syempre yung gamutan at sabayan natin ng dasal kasi syempre di naman po tayo papabayaan ni Lord. And for the rest of our kababayan, sa mga nakikinig po, pinapakiusap po namin na ang ating mga kapatid na may leprosy ay sana i-accept natin sa society, no? Kasi sabi nga ni Sir Audrey kanina, from history pa at biblical times, talagang meron na pong social stigma at discrimination na pumapalibot sa leprosy. Pero ngayon, 2025 na, meron pa din. So, i-accept natin sila sa society, wag natin sila pandirian. Sila rin po ay mga normal din na tao na katulad natin na may karapatan mamuhay ng normal at may karapatan din pong magtrabaho. So, kailangan instead of shunning them from the society ay bigyan natin ng pagmamahal, suporta galing sa mga pamilya, sa kaibigan at syempre from the government po. Uy, maganda yung sinabi ni Doc Joy. At salamat po sa inyo pong mga tips at mga information na ibinahagi patungkol po dito sa leprosy. Muli nakasama po natin Dr. Catherine Joy Sayo Agiling. Thank you again, Doc Thank you. Joy. Thank you. Maraming salamat, Doktora.